Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, kung kayo po ay nagbabalak ma-monetize dito sa Facebook Content Monetization, napakaganda po na opportunity na to na binigay sa atin ni Facebook. No? Compared dun sa mga individual tools before na kailangan pa natin ma-meet yung certain requirements sa long form video, sa short form video, sa subscription, sa stars. Pero guys, itong content monetization is unified na siya. Kumbaga, pinag-isa na yung tatlong individual monetization. Yung short form video, long form video, bonuses, and yung non-video format. Yung photo, text, and stories. Pwede na din tayong ma-monetize dyan ng sabay-sabay sa isang invitation. Yun nga po yung content monetization beta tools. So, how to get invited to Facebook new content monetization beta tools even if you're not eligible yet. Guys, again, kung hindi pa kayo eligible, ito yung 5 powerful tips. Level up to qualify po kayo ng mas mabilis. Okay, so diretso na kagad tayo dito. Yung 5 powerful tips to get invited to Facebook Content Monetization Beta Tools. Tip number 1, ito. Alam naman natin, dapat talaga mag-produce tayo ng content bago tayo ma-invite sa mga monetization. And dapat meron din tayong followers, di ba? Kung wala tayong followers, walang susubaybay sa atin, manonood ng mga bago nating content. So ano yung dapat natin gawin? For me, na based on my experience, no, kailangan muna natin mag-provide ng value sa ating viewers or sa ating followers. Again, kung magpo-focus kayo sa mga personal vlog, actually, siguro may manonood sa inyo mga video, mga content nyo, yung mga friend list nyo o yung mga followers nyo din dyan. And kung hindi naman talaga tayo susubaybayan based on topic na mabibigay natin. Like for example, nag-start tayo dito kay Facebook nung kasagsagan ng 2021, mga ganun, 2022. And ang una natin pre-introduce na topic is yung tutorial kung paano nga ba kumita sa Facebook Reels. So, nagbigay muna tayo ng value. And then, after nun, nag-gain tayo ng followers, nag-gain tayo ng views, and then invite tayo sa mga individual tools. Same lang po ng gagawin nyo ngayon. Ganun lang din. Mag-build muna kayo ng audience. Mag-provide muna kayo ng value sa inyong audience or sa inyong followers. Tip number 1, build a strong, active, and original content strategy. So, kailangan talaga mayroon tayong strategy. Hindi lang po basta post lang tayo ng post. Before kasi gumagana yan. Pero ngayon, sobrang dami ng content creator. Dapat mag-stand out po tayo. Okay? Dapat umangat yung video natin sa mga available na video or content. Depende sa niche or topic nyo. Alam nyo ba, before, sobrang dahil nagto-tutorial. Ngayon, wala na. Di ba? I mean, meron pa rin, pero patibayan na lang. Kasi alam niyo naman, saturated yung topic na to. Pero kung hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko or yung pagbibigay ng value sa mga viewers, followers natin, nag-iba na ako ng content, 'di ba? Pwede naman ako mag-focus sa different niches or topics. Like for example kung hindi tutorial, ang siguro pinoproduce kong content yung mga trivias, yung mga entertaining content, yan, mga educational. So doon ako magpo-focus, pero eto, what we love to do is talagang magbigay ng value or giving advice or tips para sa inyo. Okay? So, yun pa rin yung tinutuloy ko until now na ang dami nang pwedeng i-produce na content. Okay? So, stay consistent and relevant with your posting schedule. Kailangan consistent. Hindi lang po kung meron tayong oras. Di ba? Ito kasi pwede natin dahilan eh. Lalong-lalo na kung busy kayo. Wala akong time mag-focus, hindi ko alam kung paano mag-edit. Wala akong time, no? Pero alam naman natin, palagi sinasabi, pati ni Chinkitan, kapag ayaw, may dahilan, kapag gusto, may paraan. So, alam niyo naman, before, nagtatrabaho din ako, ginagawa ko niyan pag-uwi ko, pasok ko 9 hanggang 5. Then, siguro kain lang ng konti, then 8. Nag-research ako, nanonood ako ng mga YouTube guide, tutorial din kung paano nga ba mag-edit, ng mga mabilisang edit lang. Hindi naman kailangan guys, sobrang professional or mga pro na kayo, editor na kayo dito kung mag-start pa lang kayo. Hindi eh. Meron tayong mga editing tools nga na mas pinabilis nga yung ating pag-edit or pag-enhance ng mga video.
I suggest kung meron kayong CapCut, diyan kayo mag-start, or kung meron kayong KineMaster, diyan kayo mag-start. Yan lang dalawa na yan yung ginagamit ko na software. Okay, hindi ako gumagamit pa ng mga heavy software na gamit yung computer. Hindi eh. Kung ano yung meron ka ngayon, meron kang cellphone, naka 8 gig RAM yan, pwede na. Actually, yung phone ko is 8 gig RAM. Ang tagalan ng phone ko na yon, nasa, ito, kunin ko lang, ito. Ayan. Since no nag-start tayo guys dito sa pag-YouTube, ito pa rin yung gamit ko. Naka 8 gig RAM. Ito, ayan. Ito yung ginagamit ko pa rin guys na phone. Actually, gumagana pa rin siya. No, ito yung isa sa high-end phone ko na pinag-ipunan ko talaga to guys para mabili. Ayan, ito yung ginagamit ko pang edit before. Ayan, KineMaster. Ayan, diyan ako nag-edit ng YouTube, ng TikTok, at dito, sa phone lang. Actually, meron naman akong mga, laptop. Meron tayong camera, pero mas mabilis kasing gamitin ngayon yung mobile kasi nga nandyan lahat. Ang taas ng RAM, ang taas ng storage, hindi mo na kailangan mag-transfer pa ng files para kunin lang yung raw file. Andyan na kagad, pagka-capture mo, edit mo na kagad. Kung ano yung available sa inyo, diyan kayo mag-start. Okay? So, under ng tip number 1, kailangan talaga nating mag-upload ng high quality original content. Pag sinabing high quality, good yung audio, good yung video, good yung lightning, 'di ba? Mag-start na kayo diyan. Hindi na masyadong binibigay ni Facebook yung mga low quality content, malabo, blurred, 'di ba? Madilim. So mag-invest kayo sa lightning, sobrang affordable na lang ng mga lightning ngayon, or magdagdag kayo ng bombilya sa bahay niyo para lumiwanag kung nasa loob kayo ng bahay nagko-content. And meron din mga super affordable like ito Boya Mini. Ayan, super affordable lang ng mga ganito na noise cancellation o noise reduction na earbuds or earphone na pwede nyo gamitin habang nagko-content kayo. Pwede nyo dalhin kung habang nagko-content kayo. So eto guys, I suggest kung mag-start kayo, mag-invest kayo sa high quality audio and video. Ayan. Okay, kung magko-content kayo, instead na front cam yung gamitin nyo, rear cam yung gamitin nyo. Okay? Gamitin nyo yung rear cam. So meron din mga paraan na dyan, paano natin magagamit or ma-maximize yung rear or yung back camera. So, ito naman yung gamit ko dyan, guys. Nakita ko lang din to guys sa TikTok. Wait lang. Tanggalin ko lang. Ito. Ayan. So, ito guys, ididikit nyo lang sa likod ng camera nyo. Ay, ilalagay ko lang din yung link. Ayan, oh. So, ngayon, kapag nagko-content na kayo, makikita nyo na yung inyong angulo gamit yung rear cam o yung back camera nyo. Okay? So, yan. So, gumamit kayo nito. Alam naman natin, mas malinaw kasi yung mga back camera ng ating phone compare sa front cam, di ba? So, i-maximize nyo yan. Kung meron kayong phone at mataas naman yung RAM niyan, yung storage niyan, malinaw yung camera, diyan kayo mag-start. Mag-edit kayo gamit yung phone nyo. Okay? Under po ng tip number 1, stick to specific niche. Like, ito yung mga niche topic, technology, comedy, education, and etc. So, again, kung hindi pa naman tayo totally sikat pa, mag-isip muna tayo ng topic na mabibigay natin sa ating viewers. Okay? Actually, meron akong kakilala, kaibigan natin dyan, brother natin dyan. Nag-start siya na mag-provide ng value. Sabi ko, ito yung simulan mong content. Total, nagpa-farming ka. Pwede kang magbigay ng mga guide or tips. Paano ba maghalaman? Paano patubuin yung mga mulberries na yan? Paano magpunla? And now, guys, from I think 5,000 or 3,000 followers siya before, ngayon nasa almost 50,000 followers na siya. So dahil nag-focus siya sa isang niche or topic which is magbigay ng value sa pamamagitan ng farming. 'Di ba? So I suggest kung hindi pa tayo ganong sikat, wag muna tayong masyado mag-focus sa personal or daily vlogs, 'di ba? So 'yun. And eto pinaka-importante, post at least 3 times a week. Kung kaya nyo everyday, mag-upload kayo kahit isang video, mas okay po 'yon. Consistency is the key. Okay? Alam naman natin yung mga unang upload natin, walang manonood. Pero kapag yan po ay nagpatuloy tayo, nagbigay tayo ng value, nag-motivate tayo, nag-inspire tayo, nag-educate tayo sa mga viewers natin or followers natin, snowball effect na yan, guys. Followers, 'di ba? Engagement, revenue, continuous na yan. Basta consistency is the key. Okay? Monitor your growth using Meta Business Suite. Gamitin niyo po yung Meta Business Suite or yung
Creator Studio ng Facebook para po makita nyo yung data nyo. Magbabase kayo doon sa mga uploaded videos nyo before or previously upload, kung ano nga ba yung ginawa nyo sa content na yon, ano yung title, ano yung descriptions. Ngayon, meron na kayong susundan. Sa mga susunod na content nyo, ito ilalagay nyo na topic, ito ilalagay nyo na hashtag, keywords. Nandyan po yan sa Creator Studio or sa ating data. Okay? Remember, consistency plus niche focus equals better algorithm visibility. So kapag okay po yung ating content, yung topic, tapos consistent po tayong nagpo-provide ng value, ng videos sa ating mga followers or viewers, better algorithm visibility. Mas sinasuggest po tayo sa wider audience. Okay, tip number 1 pa lang yan. Pero alam ko, marami pa akong mapoprovide sa inyo dahil tip number 5 po ito, no? Again, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, tapusin niyo po itong video natin na to at nagpo-provide po tayo ng mga educational tips para po ma-invite po tayo lahat sa content monetization. And kung bago pa lang kayo, again, please consider subscribing and i-click yung bell icon para sa mga susunod nating upload mano-notify kayo. Tip number 2, engage with your audience like crazy. Guys, kung alam nyo po, napaka-importante na po ng engagement. Engagement-based payout na po ngayon. Hindi na po sa number of views, millions of views, hindi na. Mas mataas yung engagement, yung comment, yung shares or reaction, mas mataas po yung pwede nyong kitain sa content monetization. Sabi dito, increase engagement by, eto, kung kaya nyo mag-reply every comment, going live weekly, kung kaya nyo mag-live, posting interactive stories, mag-post kayo, importante din yung stories. Alam nyo ba, napaka-powerful ng stories, no? Yung stories kasi, nagre-retain niya ng 24 hours doon sa inyong top portion ng inyong Facebook profile or page. Kung may mga followers kayo na hindi active that time nung upload nyo, pwede nila yung makita at panoorin pa din. Okay? So, i-take nyo yung advantage ng stories. Okay? Encourage like, shares, and save in your videos. So, pwede nyo pong sabihin sa mga followers or audience nyo, please consider like, share, and pasave na din ang videos natin. Ganon. Call to action po yung tawag doon. Okay? So, under tip number 2, engagement signals growth. The algorithm loves active communities. So, totoo po yan. So ngayon, nakabase na po sa engagement yung kitaan sa content monetization. Tip number 3, eto, follow po natin yung community standard and monetization rules. Napaka-importante po nito, no? Hindi po tayo may invite kung mga video natin na ina-upload, yung content natin ay lumalabag sa mga policy ni Facebook. Actually, 3 po yan. Partner monetization policy, content monetization policy, and then yung community standard, yung mabigat po yan. Huwag po kayo mag-upload dito ng may mga sensitive topics like yung mga sexual, yung mga civic issue, fake news. Iwasan nyo po yan. Again, mag-focus kayo sa healthy community. No? Kapag kasi merong mga negative comments, possible ma-report yung video nyo or ma-plug. Diba? So, iwasan na natin mag-post ng mga labag sa community standard ni Facebook. Sabi dito sa tip number 3, no violation equals faster invite. Totoo po yan. Make sure your page, eto dapat makasigurado tayo has zero content violation. Wala dapat copyright, no? Or copy-free music. Kung gagamit kayo ng mga soundtrack or na music background, make it sure yung royalty-free music na available din naman yan kay Facebook sa Creator Studio. Avoid misleading titles and thumbnails. Wag po OA, wag exaggerated yung inyong titles or yung captions. Mas okay kung compelling instead na misleading. Okay? Comply with monetization policy and further monetization guidelines. Napaka-importante po niyan. Basahin nyo muna bago kayo mag-upload. Make sure nyo, tanungin nyo muna yung sarili nyo, ito ba iwalang nalabag na violation from Facebook na pwede kong i-post. So, under po ng tip number 3, just one strike can delay or block your invite. So, stay clean, di ba? So, dapat malinis yung ating page or yung ating profile. Okay. Remember po yan. Dapat tandaan natin palagi. Tip number 4, optimize your page for professionalism.
Maging look legit dapat tayo, act legit, grow faster. Meron po kasi tayong mga nakakaligtaan. Okay, upgrade your page by, eto, professional profile or cover photo. Dapat kung sino yung may-ari, kung kayo po ay more on personal page, dapat kayo po ay nasa cover or nasa profile picture. Wag po yung mga fake na profile kasi alam niyo naman bababa yung inyong retention. Okay? Lagyan nyo din ng mga bio, lagyan nyo ng links, lagyan nyo ng email, or pwede kayo mag-organize ng content into playlist, no? Para masubaybayan nila yung mga previous uploads nyo. Avoid spammy or off-niche posts. So, again, yung spammy content or post, yan po yung sobrang haba ng caption, sobrang daming hashtag, irrelevant yung pinoportray sa video compare sa title. Okay? So, be very careful po sa spammy, no? Baka hindi tayo masuggest ni Facebook's wider audience. Under sa tip number 4, brand your page like a business. Totoo po yan. Alam niyo po ba kapag yung ating page or profile is nakabuild talaga ng audience, no? Nakilala na kayo doon, walang mga posts na pwedeng matrigger, 'di ba? Yung emotion ng mga viewers niyo into negative. Pwede po kayong lapitan ng mga services, ng mga businesses para mag-promote ng kanilang mga product or services. Be a creator brand want to work with. Di ba? So, napa-importante niyan. Kasi dyan naman tayo chine-check muna, bina-background check tayo ng ating mga followers eh. Kung ano nga ba yung pinopost natin everyday, kung ano nga ba video yung pinoproduce natin. Okay? Meron po kasi mga ibang creator talaga until now, no, nagpo-provide naman ng value ng content but nagsisingit pa rin sila guys ng mga sugal, no? And make sure, no, sa pagpo-post natin na yan, kasi bawal na yan ngayon, bumababa yung ating professionalism or yung mismong brand nyo. Actually, pwede nyo naman talaga yung gawin before, pero ngayon sobrang higpit na. 'Di ba? So, hindi na masyadong sinasuggest yan ni Facebook. Possible mawala yung monetization. So, kung meron kayong millions of followers, sa pag-post lang natin ng isang video, pwede pong mawala yung monetization natin. So, mag-ingat sa pag-create ng content na galing sa mga collaboration. Okay? So, make your first impression undeniable. So, mag-build po tayo. Mag-build tayo ng kakakilanlan natin dito sa Facebook. So, before applying, ensure that your last 30 days of content is solid and consistent. So, kung kaya nyo po yan, at least one upload per day, makakabuo po kayo ng 30 to 60 video sa loob ng 2 buwan. Okay? Your page quality is green or clear. So, dapat naka-green, hindi po kulay yellow or hindi kulay red. You're actively growing followers. Dapat dumadami yung followers natin, hindi na bumababa. Diba? Magtaka na kayo, pag bumababa, nababawasan yung followers nyo. You're producing both Reels and 3-minute videos. So, pwede po kayong mag-experiment, no? Pwede kayong mag-upload ng 60-second Reels video or 3 minutes long-form videos. Okay? Kung kaya natin guys i-aim or i-goal na magkaroon tayo ng 10,000 followers, mas tataas po yung ating visibility, mas siguro mas advantage natin yun para mas ma-invite tayo sa content monetization. If you apply too early, you might get ignored. Time it right, 'di ba? So, wag nating madaliin. Alam naman natin, mag-focus muna tayo sa video or content or sa value na mapoprovide natin sa viewers natin. Along the way, no, kapag okay na 'yan, naka-build na tayo, nakapag-produce na tayo ng quality original content, for sure, magkakaroon kayo ng invitation. I tell you, dadaan po kayo dyan. Ang dami naman kasi na-invite eh. Kahit nga po 300 followers, na-invite na sa content monetization. Pero I suggest, mag-aim kayo, mag-goal kayo na 1,000 followers, 5,000 followers, di ba? Until hindi pa kayo na i-invite. So, ito yung final motivation ko para sa ating lahat. Don't wait for luck. Ayan. Create content so good that Facebook has to invite you. Walang option si Facebook kundi bigyan kayo ng invitation. Ganun dapat yung ating focus or yung goal. And ang pinaka-importante is stay consistent, be original, monetization will follow. So, very basic na requirements, sundin po natin. At guys, maraming salamat na umabot kayo sa dulo ng ating content ngayon or video ngayon. Maraming salamat. Don't forget to subscribe
Sa mga susunod na video natin, pag-uusapan pa natin lalo dahil alam naman natin, July na, magkakatapusan na ng July, and then August 31, lahat po tayo ay mapupunta na sa bagong monetization. Ito yung content monetization. Kahit old monetization kayo, yung individual tools, after August 31, lahat po yan ay magiging unified na sa pamamagitan ng content monetization battle tools. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.